Marahang nagmulat ng mga mata si Yula. Hawak niya ang ulong parang binabarena sa sakit nang bumaling sa kabilang kama. Ang nanlalabong mga mata niya ay luminaw nang makita ang maputing likod ng isang lalaki. Anong... Marahan niyang natakpan ang sariling bibig. Nandudumilat siyang napatingin sa kinahihigaan niya. Mas naging mariin ang kapit niya sa bibig nang makitang wala siyang saplot sa ilalim ng makapal at puting kumot. Akmang pipihit ang katawan ng lalaki ng mabilis pero maingat siyang kumilos. Bumaba siya sa kama. Hila-hila ang kumot para itabing sa sarili. Yumuko para pulutin ang mga nagkalat na damit. Natigilan pa siya nang sumabit sa damit niya ang isang silver-plated bracelet na akma niyang tatanggalin pero hindi iyon basta maalis. Nang marinig ang paggalaw ng estranghero, dahan-dahan niyang naituwid ang likod habang diretso ang tingin. Alerto siyang nagtungo sa banyo para magbihis pagkatapos ay kumaripas ng takbo. "Bilis, Erica, sunduin mo na ako." Kausap niya sa cellphone ng kaibigan habang nasa loob ng elevator. "San ka ba kasi natulog? Mahabang kwento basta sunduin mo na ako." Nang magbukas ang elevator, ay tungong-tungo siyang lumabas ng hotel. May ilang minuto lang ang lumipas nang dumating ang kotse ng kaibigan. "Yula!" Otomatiko siyang sumakay. "Bilis, magmaneho ka na." "Sandali, ano bang nangyari? Bakit ka nagmamadali? May tinatakbuhan ka ba?" Naguguluhang tanong ni Erica. Tensyonadong tinitigan niya ito. "Umalis na tayo rito." Habang nagmamaneho, ay nakapatong ang siko ni Yula sa ibabaw ng nakabukas na bintana. Sapu-sapu ang noo niya. "Baka naman pwede mo nang ikwento ang nangyari sa'yo. Bakit ka napunta sa hotel? Hindi ba dapat nakauwi ka na mula sa trabaho mo sa kumpanya? Remember, finance manager ka, Yula. Hindi security guard para mag-overnight sa trabaho." Dagdag pa ng kaibigan ng sandali siyang sulyapan. Kinakabahan siyang luminga rito. "Yun na nga, nagkayayaan kaming magkakatrabaho. Nagbar kami. Alam mo na, sobra-sobra na ang overtime namin this past few weeks. Sila ba ang kasama mo sa hotel?" "Bakit ka napadpad dun?" "Hindi ko rin matandaan eh. Mag-isa ka lang sa hotel room?" Unti-unti siyang napalingon kay Erica bago muling umiling. "What do you mean?" May lalaki akong kasama sa kwarto." "What?" Kasabay ng pagpikit ang malakas na pagkasandal ng likod niya sa kinauupuan ng otomatiko nitong ihinto ang sasakyan. "Isang lalaking nakatalikod." "Yula, hindi ka naman ganitong klase na babae. Isa pa, hindi ka naman umiinom." Sermon ni Erica sa kanya. "I know, sobra talaga akong nalasing. Nagising na lang akong katabi siya." Itinaas niya ang palad para manumpa. "Hindi ko na ulit gagawin ang kalokohan na to. I swear, susumpa ako ng alak." Hindi naman yan ang concern ko rito. Seryoso siyang pinagmasdan ng kaibigan bago bumaba ang atensyon sa kanyang tiyan. Paano pag nagkalaman yan? Nahigit naman niya ang hininga. Di hindi mo kilala ang tatay ng magiging anak mo. Kahit pangalan niya o itsura? Umiling si Yula. Hindi ko siya kayang harapin. Pero tingin ko sa kanya to. Tinaas niya ang bracelet na pinakatitigan ng kaibigan. May nakalagay na initials dito. Sinipat niya ng tingin ang panlalaki na porselas. DHA. DHA? Ulit naman ni Erica. Anong ibig sabihin nun? Paano natin malalaman kung sinong may-ari niyan? At paano kung magbunga yan? Sunod-sunod na tanong ng kaibigan na nakapagpatanaw sa kanya sa labas ng bintana ng kotse. "Halika na, umalis na tayo." Yun na lang ang nasabi ni Yula, dahilan para muling magmaneho ang kaibigan. Paano nga kung magbunga ang gabing yun? Lalo na't nakuha ng estranghero ang pagkaberhen niya. Ano ba itong nagawa niya? Bakit kung kailan siya tumanda, doon pa siya pumasok sa isang problema? "Yula? Yula, gising na." Nakapikit siyang hirap na bumangon. "Ang ganda ng araw sa labas ng apartment. Paaraw ka para sa mga batang nasa tiyan mo." Dahan-dahan niyang iminulat ang mata. Bumaba ang tingin sa malaki niyang tiyan. Ilang linggo lamang matapos makipagsiping sa hindi niya kilala, nagsuka at nahilo na siya. Nang balikan ng hotel para hanapin ang lalaki ay hindi niya ito makita. Lumipas lang ang ilang buwan, lumobo ang kanyang tiyan. Kinilangan niyang mag-bed rest sa una niyang 6 na buwan.
Ang laki-laki ng tiyan mo. Ano bang sabi ng doktor mo? Ilang bata ba to? Isang basketball team? Tanong ni Erica na namamanghang hawak ang tiyan niyang namimintog. Sabi ni Doktora Alcaez, kung hindi triplets, baka mas marami pa. Nakangiti niyang tugon matapos alalayan ng kaibigan na bumaba sa kama. Hanep din sa iniwang souvenirs ang nakasama mo sa hotel ah. Not one, not two, but 3 or more babies. Huminto siya, nilinga ang kaibigan. Hindi mo ba talaga natatandaan ang mukha niya? Muli niyang binalikan ng alaala nang umagang magising siya sa kama. Likod lang talaga ang naaalala ko. Kung alam ko lang na mangyayari to, bukod sana sa complete name niya, pati fingerprint niya kinuha ko. Huminga pa siya ng malalim habang hawak ang balakang. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa. Hahanapin ko siya. Makikilala ng mga anak ko ang ama nila. Pangako niya sa sarili. Nakapikit si Yula habang nakaharap sa sikat ng araw ang malaki niyang tiyan. Napangiti pa siya nang maramdaman ng paggalaw ng ilang bata sa loob. Nag-e-enjoy ba kayo riyan mga anak? Oo, hindi niya inaasahan ang pagdadalang tao pero hindi siya nagsisisi na may mga buhay siyang daladala. Alam niyang biyaya sa kanya ang mga bata at hindi isang parusa. Yula, sasabay na kita sa pagpasok. Idadaan na rin kita sa hospital. Naroon si Erica mula sa bintana ng apartment. Tumango naman siya bago sinulyapan ng tiyan. Halina kayo mga anak. Kausap niya sa mga ito. Good morning Yula. Magandang umaga rin ho Doktora Alcaez. Ngiti-ngiti sa kanya ang may edad na doktora na si Melinda nang pumasok sa klinik nito. Every time na nagpapa-check up ka, talagang palaki ng palaki ang tiyan mo. Oo nga ho doktora. Pinanood niya ito nang magsulat sa isang papel. Sorry for asking. Hindi mo pa rin ba nasasabi sa ama ng mga bata ang tungkol sa pregnancy mo? Kumurap ang mga mata ni Yula. Simula nang maging doktora niya ito ay nalaman din ito na walang tatay ang dinadala niya. Payo lang Yula ha. Ngumiti ang doktora na nagtaas ng muka. Mahirap ang kalagayan mo. Kambal ang mga anak mo. Kailangan mo nang makakasama. Nakangiti siyang tumango. Hinawakan siya nito sa kamay. Ready ka na ba for ultrasound? Oho. Ramdam ni Yula ang paggalaw ng kung anong aparato sa ibabaw ng tiyan niya. Yula, here are your babies. Sinulyapan niya ang kwadradong monitor at agad na nanggilid ang mga luha niya nang makita ang maliit na mga sanggol na nasa tiyan niya. Teka lang, sambit ng doktor. Bakit ho? It's not just triplets. Ho? Nagmamadali niyang tiningala muli ang monitor. Kung hindi ho triplets, ilan ho? 1, 2, 3, 4, 5. 5? Nakangiting sinalubong ng doktora ang kanyang mga mata. Yes, you're having quintuplets. Dr. Alcaez, huminto ang binatang nakapamulsa pa sa doctor's gown nang marinig ang tawag na iyon. Doktora Alcaez, bati ni Hugo. Do you have free time? Nakangiting umabrisyete si Melinda sa anak. Bakit ho? Humarap siya sa ina. Sa klinik muna tayo mag-usap. Nang makapasok sa loob at makaupo ang ina sa silyang nasa harap ng kanyang mesa, ay may inilabas itong envelope at ilang folder. I'm taking leave from my duties. Tumawag sa akin ng lola mo sa probinsya. Naglalambing na umuwi raw muna ako. Alam mo na, she's getting older at hindi ko na ipagdadamot ang oras na makakasama ko siya. I understand, Mama. What's with all these folders and envelopes? Kinuha iyon ni Hugo at sinipat-sipat ng tingin. Napangiti naman si Melinda. Records yan ng mga pasyente kong buntis. Kulang ng obigaini ang hospital, kaya ikaw muna ang bahala sa kanila. Tumango naman si Hugo. Bukod sa isa siyang general surgeon, ay isa rin siyang obstetrician gynecologist ng pribadong hospital. Hindi pangkaraniwan ng lalaking obigaini, pero para sa ina, tinapos niya ang pag-aaral. Anak, may isa akong buntis na pasyente riyan. Gusto kong tutukan mo siya dahil quintuplets ang mga anak niya. 7 months pregnant na siya at isa pa wala siyang asawa. Sinulyapan niya ang ina. Bakit ho pati ganyang bagay alam niyo Mama? That's too personal.
Siyempre, sa kalagayan ng mga buntis, importante ang suporta ng family nila, lalo na ng husband nila. Ewan ko ba, pero ang gaan ng loob ko sa pasyente ko na yan at sa quintuplets na nasa tiyan niya. Rare at high risk ang multiple pregnancy niya. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, alagaan mo siyang mabuti ha. Isinarado niya ang folder bago tinignan ng ina. Ako nang bahala sa kanila. Pakikumusta na lang ho ako kay Lola Mama. Salamat anak. Pinakakatitigan ni Yula ang bracelet na hawak habang kumakain ng mangga. Sino kaya ang may-ari na to? Tanong niya sa sarili. Alam mo, malalaman sana natin kung sino ang lalaking yun. Kung hindi mas bangag sa alak yung mga kasama mo nung gabing yun sa bar. Eh di sana, natandaan nila kung sino ang lumapit sa mesa nyo at dinala ka sa hotel. Mahabang tugon ni Erika. Wala rin silang matandaan. Tinatanong nga nila ako kung bakit ako nag-resign bigla. Malungkot niyang wika. Simula nang makumpirma niyang nagdadalang tao siya, nagdesisyon na siyang mag-resign na sa kumpanya kung saan siya nagtatrabaho para na rin maalagaan ang mga sanggol sa tiyan niya. Nagtago rin siya sa apartment nilang magkaibigan. Natatakot siyang magtanong ang mga kasamahan kung sino ang ama ng dinadala niya dahil maging siya, hindi alam ang sagot. Sila tita ba na sa probinsya alam na nila? O hindi mo pa rin sinasabi? Tsaka ako na siguro sasabihin, Erika, kapag nanganak na ako. Ayokong pasakitin ang ulo nila kapag nakita nilang namimintog kong tiyan. Sa bagay, siguradong mas madaling patawarin kanila kapag daladala mo na ang mga apo nila. Magaan na hinawakan pa ng kaibigan ng kanyang tiyan na pangiti tuloy si Yula. Salamat sa lahat, Erika. Ano na lang ang mangyayari sa akin kapag wala akong mabuting kaibigan na tulad mo? Ikaw pa? Niyakap siya nito. Miss Fernando? Alalay ni Yula ang ilalim ng malaking tiyan nang tumindig matapos tawagin ng sekretarya ng kanyang obigaini. Pasok na po kayo. Salamat. Umupo siya sa silya. Matyagang hinintay ang doktora. Ilang segundo lang, narinig niya ang pagbukas ng pintuan. Good morning. Napakunot noo siya nang tingalain ang dumating. Check muna natin ang blood pressure mo. Saad ng doktor na kinuha ang blood pressure monitor. Natigilan si Hugo nang hindi kumilos ang pasyenteng buntis na nakaupo. Sinalubong niya ang nagtatakang mga mata nito. Excuse me, Doc, sino ka? Tanong ni Yula. Walang emosyong inukupahan ng doktor ang silya. Binuksan nito ang folder at muli siyang tiningnan. I'm an obstetrician and gynecologist. Lalaking obigaini? Paglilinaw niya rito. Seryoso siyang pinagmamasdan ng doktor. Yes, anong problema? Kunot na kunot ang noo ni Yula nang hagurin ng tingin ng lalaki. Bawal na ba ang katulad kong lalaki na maging obigaini? Hindi naman ho, pero teka Dok, dumukwang siya sa mesa. Bakit ho kayo ang nandito? Nasaan si Doktora Alcaez? Siya kasi talaga ang doktor ko kaya pwede bang... Doktora Alcaez is on a temporary leave of absence. I will be your attending physician for the next few months. Putol nito, natigilan pa sa akmang pagsuot sa kanyang braso ng aparato. Ho? Bakit kayo? Natigilan si Hugo sa bayolenteng reaksyon ng babaeng buntis. Bakit hindi? Kasi ho lalaki kayo tapos titingnan nyo ang lahat sa akin. Kusang natahimik si Yula nang matitigan ng doktor na blanko ang reaksyon. Hindi niya maitatanggi ang kagandahang lalaki nito at naisip pa lang niya na gagawin ito ang katulad ng pag-check up ng kanyang doktora. Hindi niya alam ang mararamdaman niya. Yes, I will conduct comprehensive checkups on you, examining every aspect of your health and monitoring. At ako rin ang magpapaanak sa iyo. Now, give me your arm para makuha ko ng blood pressure mo. Pigil ang pikon na sagot ni Hugo. Pinakatitigan ni Yula ang doktor na nakatuon ng atensyon sa blood pressure monitor. Kulang kasi kami ng obigaini. But if you're uncomfortable, you have the option to choose a doctor from a different hospital. Saad nito nang magtaas ng tingin. Napaisip naman siya. Sayang naman ang ipon niya sa bangko mula sa pagtatrabaho noon kung hindi niya maibibigay sa mga anak ang ligtas na panganganak. Ang St. Javier Private Hospital lang ang alam niyang dekalidad na hospital sa kanilang syudad. Isa pa, kilala ang mga Alcaez bilang mahuhusay na mga doktor. Sa nakikita naman niya, magiging profesional ito sa trabaho.
Excuse me? Sandali, Dok. Otomatikong pinigilan niya ito sa braso kahit hirap sa pagtayo. Nakakunot noong sinulyapan ni Hugo ang kamay ng babaeng nakakapit sa kanya. Pakiramdam niya, may pamilyar na hatid yun sa kanya. Hanggang sa magtagpo ang kanilang mga mata. Magaling ka naman na doktora, hindi ba? Sa'yo ko ipagkakatiwala ang mga anak ko. Alangang bili ni Yula. It's my job to take care of my patients. Tinignan ng doktor ang palad niya kaya agad siyang bumitaw dito. Pasensya na, Dok. Let's start the check-up. Kinakabahang bumalik sa pagkakaupo sa silya ang pasyenteng buntis. Pinanonood ni Yula ang pagsusulat ng doktor sa papel matapos ang ilang tanong sa kanya. Nasulyapan niya ang pangalan nito sa doctor's gown. Dok, pwede po bang magtanong? That's a question already, Miss Fernando. Sagot nito na nanatiling nasa sinusulat ng tingin. Kaano-ano niyo ho si Doktora Alcaez? Itinaas nito ang muka. She's my mom. Napatango naman siya. Nasaan ho ba siya ngayon? Tumayo ito at nagtungo sa weighing scale. Nasa probinsya for personal matter. Nilinga ni Hugo ang buntis. Come here. Kailangan kong i-check ang timbang mo. Pinanood niya ang hirap na pagtayo nito. Sigurado siyang ito ang tinutukoy ng kanyang ina na pasyenteng buntis ng quintuplets at ayon na rin sa nabasa niyang medical records nito. Malakas ka bang kumain? Tanong ng doktor nang magsulat sa papel. Hindi alam ni Yula kung bakit nahiya siya sa kauna-unahang beses tungkol sa kanyang timbang. Hinawakan pa niya ang pisngi. Nakatingin siya sa doktor na hinihintay ang sagot niya. Hindi ho, Dok. Well, ibang sinasabi ng previous weight mo. Dahan-dahan sa food intake para hindi ka mahirapang manganak. Payo nito sa kanya. Tumapat ang doktor sa stagiometer para sukatin naman ang taas niya. Pumihit siya habang hawak ang tiyan niya. Nakita naman ni Hugo ang hirap na pasyente. Natigilan ito nang ilahad niya ang palad. Natitigan ni Yula ang kamay na nakalahad para sa kanya. Sinulyapan niya ang gwapong doktor. Hanggang sa maliit siyang mapangiti nang abutin yun. Dinala siya nito sa stagiometer. Nang tumapat ito sa kanya para sukatin ang taas niya, kinakabahan siyang napatingala rito. Natigilan si Hugo nang sa pagbaba ng mga mata, magtama ang mata nila ng kaharap. Tinaas niya lang ang magkabilang kilay para magtanong. Kumurap-kurap naman si Yula. Wala ho, Dok. Umiwas ang tingin ng buntis. Pwede ka nang mahiga. Muli nitong inilahad ang palad sa kanya para siya'y alalayan. Pagkatapos ay naglakad na siya patungo sa isang kama. Pakitaas ang damit mo. Ho? Natigilan naman si Hugo. Nilinga ang pasyente. Bakit? Tanong niya rito. Ano kasi? Paanong itataas ang damit ko? Hindi alam ni Yula kung saan itutuon ng mga mata. Miss Fernando, lumapit ang doktor habang may hawak na fetal Doppler, ang aparato na ginagamit para pakinggan ang heartbeat ng sanggol sa loob ng tiyan. Napaatras pa siya ng bahagya nang tumapat ito sa hospital bed. Hindi natin mamomonitor ang heartbeat ng babies kung hindi mo itataas ang damit mo. Now, stop asking because I'm doing my job. Hinintay na lang ng doktor ang pagtaas niya ng damit kaya malayo ang tingin niya nang dahan-dahang iangat ang suot na malaking kamiseta. Matapos nitong pahira ng gel, itinapat na nito iyon sa kanyang tiyan. Aray! Tiningala si Yula ng doktor, alangan ang kanyang ngiti. Ayaw ho yata sa inyo ng mga anak ko. Sumipa po kasi. Nakangiwi niyang saad habang sapo ang parte ng tiyan kung saan sumipa ang bata. Healthy naman ang heart rate nila. Maingat nitong ibinaba ang nakataas niyang damit nang maialis ang fetal Doppler. Inalalayan pa siyang bumangon at bumaba sa kama bago tumalikod. Hindi ba sumasakit ang ulo mo? Hindi naman ho. Tiyan, hindi rin ho. Nahihirapan sa pag-ihi, nahihirapan sa pagtulog. Muli itong bumalik sa silya habang siya dahan-dahan pa rin sa paglalakad. Hindi naman ho, Dok. Maayos naman ang lahat sa pregnancy mo. Your vital signs are stable and your babies are developing well. We will continue to monitor your health and the health of your babies to ensure a safety delivery. Yes, Doc. Salamat ho. Sinakbit na ni Yula ang bag at tumalikod. Sandali. Pahabol ng doktor na ikinapako ng kanyang mga paa.
Huwag mong kalimutan inumin ang vitamins mo. And if you feel anything unusual, just call Doktora Alcaez Secretary. Bilin pa nito. May nahihiya siyang ngiti nang humarap dito. Oho, salamat ho, Dr. Alcaez. Nanatiling nakatungo ang doktor habang nagsusulat. Kahit hirap, agad na lumabas si Yula ng klinik nito. Huminto naman ang kamay ni Hugo nang marinig ang pagsarado ng pintuan. Doon lang din siya nagangat ng paningin. Bukod sa sinabi ng ina na iyon ang pasyente nitong walang asawa at may quintuplets na mga anak, bakit tila may iba pa siyang pakiramdam na hindi niya basta maipaliwanag? Hello? Nasaan ka na? Nakapamewang si Yula nang makalabas ng hospital. Mabilis pa rin ang tibok ng kanyang puso sa hindi niya malamang dahilan. Sorry, medyo malilit ako. Tugon ni Erica sa kabilang linya. Ha? Bakit? May problema lang dito sa restaurant pero masusundo naman kita. Diyan ka muna sa hospital. Ayoko na maghintay dito. Nahihiya ako sa bago kong doktor. Bago mong doktor? Nasaan si Doktora Alcaez? Naka-leave. Yung anak niyang lalaki ang bago kong obigaini. Lalaki? Oo, kaya nga asiwa ko kanina. Una, yung tungkol sa timbang ko. Kulang na lang sabihin niya ang tabako. At siya pa raw ang magpapaanak sa akin. Hindi ba awkward yun? Wala na akong magawa. Sa kanya ako tinransfer ni Doktora Alcaez dahil kulang daw ng obigaini ang hospital. Sa apartment na tayo magkwentuhan, sasakay na lang ako ng taxi pa uwi. Ibinaba niya na ang tawag bago tumanaw sa malayo. Taxi! Kampay niya pero nilampasan lang siya nito. Ramdam niya ang pagsipa sa tiyan niya. Sandali lang mga anak. Ingat po kayo sa pag-uwi, Dr. Alcaez. Kinikilig ang ilang nurse na nakasalubong ni Hugo palabas ng hospital. Nang sumakay sa kotse, rinig niya ang tumunog na cellphone. Hello, Mama? Hi anak, na-check up mo na ba si Yula? Yes ma. Sinimulan niyang magmaneho. Are the babies and the mother doing well? Napangiti ang binata ng maliit. Maayos ho sila mama. Bakit ba curious na curious kayo sa kanila? Sinasabi ko na sa iyo, magaan ang loob ko sa mag-iina. Isa pa, single mother ng 5 bata si Yula. Iniwan yata siya nang nakabuntis sa kanya. You know how high risk her multiple pregnancy is at hindi biro ang pagdadala ng sanggol, 5 pa ang kanya. Anak, ikaw na lang kaya ang maging tatay nila. Otomatikong naapakan ni Hugo ang preno. Mama, single ka naman hindi ba? At saka gusto ko rin talagang maging manugang si Yula at maging mga apo ang quintuplets na yun. Napakunot noo ang binata nang matanaw niya ang pinag-uusapan nilang buntis. Hold on, tatawagan ko kayo mamaya. Ibinaba na ni Hugo ang tawag. Taxi! Ano naman tong mga to? Hindi ba nila ako nakikita? Aba, sa laki ng tiyan ko na to. Patuloy na kausap ni Yula sa sarili. Hawak niyang nangangawit na likod ng bewang. Habang dinadaanan lamang siya ng mga sasakyan. Hanggang sa may humintong taxi. Agad siyang napangiti pero hindi pa siya nakakalapit. May nauna na sa kanya sa pinto. Hoy, sandali! Ako ang nauna dyan! Habol pa niya sa lalaki. Pinigilan pa ang tuluyang pagsarado ng pinto. Nauna ako sa iyo, akong tumawag dito. Sagot ng lalaki. Talaga ba? Makikipag-agawan ka ng taxi sa katulad ko? Pikon na sagot niya. Iniliyad pa ang namimintog na tiyan. 7 buwan na buntis ng quintuplets ha? Nasaan naman ang konsensya mo? Wala akong panahon makipagtalo sa iyo. May urgent meeting ako. Pwerasahan itong isinarado ang pinto. Dahilan para mawalan siya ng balanse. Ang akala ni Yula na pagkatumba ay hindi natuloy dahil may otomatikong sumambot sa kanya. Dok, nakita niya ang kanyang bagong obigaini. Dahan-dahan siya nitong itinayo. Bago tiimbagang na binalingan ng estranghero. She's pregnant. Hindi mo ba nakikita? Wala ka bang kahit konting konsiderasyon? Gigil na dagdag ni Hugo sa lalaki. Mula sa loob ng kanyang sasakyan ay kanina pa niya nakikita ang pakikipag-agawan nito sa buntis niyang pasyente. Ikaw ba ang asawa niya? Wala siya sa supermarket para magkaroon ng priority lane. Aba, aray ko! Napalitan ng pagdaing ang buwisit ni Yula nang maramdaman ng biglang pagsakit ng tiyan. Agad na luminga si Hugo. Anong nararamdaman mo? Hinawakan niya agad ang bewang nito na agad na kumapit sa kanyang braso. Ang sakit ng tiyan ko, Dok.
Ibabalik kita sa hospital. Buong lakas na binuhat ni Hugo ang buntis bago sinulyapan ng lalaki. Ako ang doktor niya at sa oras na may mangyaring masama sa pasyente at sa mga anak niya, idedemanda kita. Isinakay niya ang pasyente sa sariling kotse at muli niyang binalik sa hospital. Ang sakit ng tiyan ko, daing ni Yula habang sakay ng stretcher. Tensyonadong napatingin si Hugo sa kamay nito na napahawak sa kanya. Yung mga anak ko, they're going to be fine. Siguradong sagot niya. Hinawakan ng mariin ang kamay ng buntis. Ipinasok nila ito sa kwarto. Check the vitals. Utos niya sa nurse. Yes, Doc. Yula? Nagmamadaling pumasok at lumapit si Erica kay Yula sa loob ng kwarto. Anong nangyari? Ayos ka na ba? Nag-aalalang tanong ng kaibigan. Oo, sumakit lang ang tiyan ko kanina. Ang mga inaanak ko, ayos lang ba sila? Hinawakan pa nito ang tiyan niya. Maayos na sila. Ang laki ng pasasalamat ko sa doktor ko. Yung doktor na kinukwento mo sa akin kanina lang, tumango naman siya. Niligtas niya ako at ng mga anak ko. Siguro kung wala siya kanina dun sa kalsada, baka napaaga akong mga anak. Ano ba kasing nangyari? May lalaki nakipag-agawan ng taxi sa akin. Kaya nga sabi ko sa'yo susunduin kita. Dahil agawan talaga ng taxi ang harap ng hospital. Lalo na't malayo yun sa mga dumadaan na pampublikong sasakyan. Napabuntong hininga lang si Yula bago hinawakan ang tiyan. Kung ang doktor mo ang nagligtas sa'yo, ibig sabihin, ayos na kayo. Agad siyang napatingin dito. Anong ayos? Hindi ka na asiwa sa kanya, komportable ka na, at sandali nga lang, bakit namumutla ka? Ha? Sinapo niya ang mga pisngi. Makahulugang ngumiti si Erica. Gwapo siguro ang doktor mo, no? Sinulyapan niya ang nakapinid na pinto. Hinaan mo nga ang boses mo, baka may makarinig sa yung nurse. At saka, tignan mo nga ako isang buntis, tapos doktor pa mismo ang pagpapantasyahan. Natahimik naman ang kaibigan. Excuse me? Magkapanunod silang lumingon sa bumukas na pinto. Agad na kumislap ang mga mata ni Erica nang makita ang doktor. Kahit pala talaga hindi buntis, mahihiya sa inyo. Sorry, saad ni Hugo sa tila pagbulong ng babae sa loob ng kwarto ng pasyente. Hinawakan ni Yula ang braso ng kaibigan at hinarap. Tumahimik ka na nga, Erica. Pagbabawal niya rito. Nilinis ng doktor ang lalamunan para makuha ang atensyon ng dalawang babae. Nang magtama ang mata nila ng buntis, naalala niya ang paghawak nito sa kamay niya kaya nagmamadali rin siyang umiwas. At kunwaring nagtuon sa hawak na medical chart nito. You're approaching in your 35 weeks pregnancy. It's safe na i-consider mo na magpa-admit dito sa hospital hanggang sa makapanganak ka. Bakit? May problema ba sa mga anak ko? Nag-aalalang tanong ni Yula. You're still under observation. At dahil hindi katulad ng ibang buntis ang kondisyon mo, mas makakabuti at ligtas kung mananatili ka sa hospital hanggang sa makapanganak ka. You also have to stay inside this room, lalo na't madalas ang emergency mo para makaiwas tayo sa complications. Napahawak sa tiyan ang nangangambang si Yula. Sa ganoong paraan matututukan din kita. Sinalubong niya ang mga mata ng doktor. Nakita niya roon ang kaba. Mabuti nga yan, Dok. Singit ng nakangiting si Erica na pinigilan lang ni Yula. I have to go. Excuse me. Paalam ni Hugo at lumabas na. Kaya naman pala nahihiya ka. Ang bango, ang linis at ang gwapo naman pala ni Doc. Bulalas ng kaibigan. Pakidala na lang ang mga gamit ko, Erica. Pag-iiba niya ng sumandal. Ang swerte mo naman, Yula. Ang gwapo ng ubigayni mo. Araw-araw mo siyang makikita. Erica, dalhin mo na lang ang mga gamit ko at huwag mong kalimutan yung bracelet. Bracelet? Oo, yung pagmamay-ari ng ama ng mga anak ko. Tumango naman ang kaibigan. Magtatanong-tanong na rin ako kung saan yun pwedeng ginawa o kung sinong may alam kung kanino yun. Lalo na't kailangan mo nang magbabantay sa'yo at sa gastusin mo ngayon. Tama ka. Ayaw ko man. Kailangan ko ng tulong niya. Walang pwesto sa akin ngayon ng Pride. Basta para sa mga anak ko gagawin ko lahat. O sige, naalis na ako. Kukuha lang ako ng gamit mo, ha? Salamat, Erica. Tumalikod na ang kaibigan pero muling humarap. Ano nga palang pangalan ng doktor mo? Napaisip naman siya. Apelyido lang ang alam ko. Si Dr. Alcaez, yun lang. Ano ka ba naman? Dapat full name alam mo. Importante yun.
Alamin mo ha, bili nito bago tuluyang lumabas. Sumakay si Yula sa wheelchair nang makaramdam ng gutom. Wala siyang naabutan sa labas ng kwarto, kaya dire-diretso niyang pinagulong ang sinasakyan. Hanggang sa matanaw niya sa hallway ang mga nagmamadaling nurse na tulak-tulak ang rumaragasang stretcher. Naku po! Hindi niya alam kung paano itatabi ang wheelchair. Palapit ng palapit ang mga nurse kaya hindi niya alam ang gagawin niya. Nang malapit na ang mga ito ay napapikit na lang siya at hinawakan ng malaking tiyan. Miss Fernando, kabado si Hugo nang hawakan ng wheelchair ng buntis. Iniiwas sa parating na kumusyon. Are you okay? Mabilis siyang yumuko para mapaharap dito. Hey, ayos ka lang? Untag niya sa nakapikit na buntis. Dahan-dahang nagmulat ang kinakabahang si Yula. Okay ka lang? Tanong muli sa kanya ng doktor. Maliit na pagtango ang ginawa niya bago nasundan ng tingin ang lumampas na mga nurse. Napahinga ng malalim si Hugo. I told you already, hindi ka dapat basta lumalabas ng room mo. Maraming nagmamadaling nurses at stretchers sa hallway, lalo na kapag emergency. Gusto mo bang malagay sa kapahamakan pati na rin ang mga sanggol dyan sa tiyan mo? Galit na itinuwid ng doktor ang likod at kung pagalitan siya ay tila ama ng kanyang dinadala. Siyempre hindi. Naiiyak sa kabang hinawakan ni Yula ang tiyan niya. Hindi ko gustong may mangyari sa mga anak ko. Then why did you go out? Tanong ni Hugo. Kasi nagugutom na ako. Wala akong masabihan dahil wala akong kasama sa kwarto. Nahihiyang sagot niya. Doon lang bumaba ang dibdib ni Hugo. Naalala niyang nabanggit ng ina tungkol sa sitwasyon nito. Kung ang halos lahat ng pasyente, alagang-alaga ng mga kasamang pamilya at tagabantay ng mga ito, si Yula nga pala walang katuwang sa pagbubuntis. Sa halip na patuloy na magalit, nakaramdam siya ng awa. Pasensya na, Dok. Nagtungo ang doktor sa likod ng wheelchair ni Yula. Marahan itong itinulak. What are your cravings? Mababang tonong tanong ni Hugo. Agad na tiningala niya ito. Huminto naman ang doktor. Ibinaba ang tingin sa kanya. Bakit? Ibibili niyo ko? Alangang tanong niya. Oo, kumura pang mata ni Yula. Pero pera mo. Inilahad pa ni Hugo ang palad na nakapagpataas ng sulok ng kanyang labi. Nang makarating sa kwarto, dahan-dahan siyang tumayo. Naramdaman niya ang pag-alalay ng doktor sa kanyang bewang. Sandali silang nagkatitigan bago siya natatarantang umiwas. Ayos na ho ako. Salamat po, Dok. Maingat siyang umupo, sumampas sa hospital bed. Nasaan ba yung kasama mo kanina? Si Erica ho? Baling ni Yula sa doktor. Tumango naman ito. Pinakuha ko ho ng gamit ko. I see. Sandali lang. Lumabas ito ng kwarto. Nagtataka siyang naghihintay sa loob. Nang bumukas muli iyon, ay si Erica ang kanyang nakita. Nawala tuloy ang aliwala sa kanyang muka. Oh, bakit? Tanong ng kaibigan na may daladalang gamit. Wala naman. Pilit siyang umiti rito. Sinulyapan niya ang mga bitbit ni Erica. May pagkain ka bang dala? Nakahawak pa siya sa tiyan. Pasensya ka na. Inuna ko kasi itong mga gamit mo. Mas lalong nadismaya ang mukha ni Yula. Ramdam niya ang mas lalong paggulo ng tiyan. Sandali, lalabas ako. Mabilis lang to. Sa pagpihit ni Erica, may kumatok sa pinto bago iyon nagbukas. Seryoso ang anyo ni Hugo nang lumapit at may daladalang plastik. Nahihiya itong lumapit at tumayo sa tabi ng hospital bed. Mayroon ditong healthy snack para sa'yo. Whole grain crackers, yogurt and unsweetened tea. Nautal pa itong nag-umpisang magsalita. Naks naman, doktor na, delivery rider pa. Ang lakas naman ng kaibigan ko sa inyo, Dok. Singit ng kinikilig na si Erica. Nagkatinginan ng dalawa. May pagmamadaling umiwas si Hugo. Tinapunan ng tingin ng kaibigan ng pasyente. Of course, she's my patient. Lahat ng patient ninyo ganito kayo. Sana nabuntis na lang. Tumigil ka na nga. Nahihiyang bulong ni Yula kay Erica bago seryosong bumaling sa doktor. Salamat, Dok. Magkano ho to? Kinuha niya ang inabot nito. Doon niya nakita ang resibo. Kinukot-kot niya ang loob ng wallet. Dok, ano ho bang pangalan niyo? Tanong ni Erica sa kanyang doktor habang abala siyang kumuha ng pambayad. I'm Dr. Hugo Alcaez. Pati pangalan niyo ang gwapo. Puri ng kaibigan.
Heto ho, Dok. Inabot ni Yula ang 1,000. Wala akong isusukli. Bukas ko na lamang ibibigay. Sagot nito nang kunin ng pera. Naiwan naman siyang tulala. Yula, mukhang type ka ni Dok. Itinulak pa siya nito sa kilig kaya agad niyang hinawakan ng tiyan niya. Tila nakalimutan nitong buntis siya sa kakiligan. Sorry, nakalimutan ko. Kinuha nito sa kanya ang hawak na plastik. Inilagay iyon sa mesang katabi ng kama bago siya inalalayang sumandal. Anong masasabi mo? Type ka yata ni Dok. Inabot nito sa kanya ang pagkain na dala ng doktor. Ibang klase ka, Yula. Ang lakas pa rin ng dating mo kahit nakalunok ka ng malaking pakwan. Anong type? Sinimulan niyang kumain. Narinig mo, di ba? Pasyente niya ako. At naniwala ka naman. Walang doktor na magbibigay ng pagkain sa pasyente niya. Correction, hindi niya ako binigyan, nakita mo? Nagbayad ako ng 1,000 at imbis na tanggihan, susuklian niya pa raw ako. Napanguso naman si Erica sa sinabi niya na nagpatigil sa kahibangan nito. Yung bracelet nga pala, dala mo ba? Oo, nandito. Pinakatitigan ni Hugo ang perang papel habang nasa loob ng sariling klinik. Napangiti siya nang maalala ang pasyenteng buntis hanggang sa tumunog ang kanyang cellphone. Hello mama, kamusta anak? I'm fine. Nasa bahay ka na ba? Out mo na ba sa duty? I'm still here at the hospital ma. Remember Miss Yula Fernando? What happened to her? Rinig niya ang biglang pag-aalala sa boses ng ina. She's okay mama. Sa kalagayan niya, it's best and safe for her na i-confine hanggang sa delivery niya. Hugo, please. Alagaan mo siya, okay? Yes, mama. Ako nang bahala sa kanya. Huwag na kayo mag-alala. Nang ibaba ang cellphone, ay naunawaan na niya ang nararamdaman ng ina. Maging siya'y may hindi maipaliwanag na damdamin para sa pasyenteng buntis na yun. Hindi niya alam kung saan galing ang nararamdaman na responsibilidad niya rito. Good morning, Doc. Tangulang ang sagot ni Hugo sa mga nakakasalubong niyang mga nurse na bumabati sa kanya sa hallway kinaumagahan. Kusang huminto ang paa niya sa kwarto ng pasyente niyang buntis. Dahil nakaawang ang pinto, sumilip siya roon. Mga anak, naiinitan ba kayo? Nakaupo si Yula sa wheelchair, nakatapat sa bintana kung saan naroon ang mataas na sikat ng araw. Malapit na tayo magkita-kita. Huwag kayong magagalit kay mama kung wala kayong makikitang papa ninyo ha. Kahit 5 kayo, sisikapin ko kayong alagaang magkakapatid. Mahal na mahal ko kayo. Patuloy nang nakangiting ina ng quintuplets habang may luha. Napalingon si Yula nang marinig ang pagbukas ng pinto. Dok, hindi sapat ang araw na nakukuha mo dyan. Kumurap ang kanyang mata nang hawakan nito ang kanyang wheelchair. Marahan siyang itinulak palabas ng kwarto. Rinig niya ang pintig ng puso habang sila ay nasa hallway at nasa likuran ng doktor. Inihinto nito ang wheelchair sa garden ng hospital kung saan maaliwalas ang paligid at asul na asul ang langit. Maganda rin ang mataas na sikat ng araw. Umupo ito sa bench na kaharap niya. Kumain ka na ba? Napatingin si Yula kay Hugo na hindi niya mabasa ang reaksyon. Hindi pa? Iniwan ka na naman ng kasama mo? Diyan ka lang. I'll get you breakfast. Akma itong tatayo ng kanyang pigilan. Okay na ako, Dok. Nakakain na ako. Nahihiya niyang tugon. Healthy dapat ang breakfast mo at… Aray! Naramdaman ni Yula ang pagsipa sa kanyang tiyan. Bakit? Nakangiwi niyang hawak ang malaking tiyan nang salubungin ang tingin ng doktor. Ayaw huyata ng mga anak ko sa inyo. Sa tuwing naririnig nila ang boses niyo, sumisipa sila. Nakita ni Hugo ang ngiti ng buntis kaya napangiti rin siya. Well, that's a good sign na active sila and playful. Pasimpleng sinulyapan ni Yula ang kaharap niya. Salamat, Doc Alcaes. Sobra-sobra na ang pag-aalaga niyo sa akin. Isa lang naman akong pangkaraniwang pasyente. Pasensya na rin kayo, pabigat ako sa inyo. Pabigat? Doon siya nito tinitigan sa mga mata. Mapait ang naging ngiti niya nang tumungo at haplusin ng tiyan. Kay Erica pa nga lang, nahihiya na ako sa abalang nagagawa ko sa kanya. Naaabala ko na rin kayo, Doc. If you don't mind me asking, nasan ba ang tatay ng quintuplets? Muling sumipa ang bata kaya nahawakan niya ang tiyan. Hindi ko ho alam. Dahan-dahang tumango si Hugo. Pero sa susunod, wag niyo na ho akong alalahanin.
Kaya ko naman ang sarili ko. Bakit hindi? Ho? Tanong niya. Bakit ayaw mo ako magkaroon ng pakialam sa'yo? Kasi natatarantang iniwasan ni Yula ang magagandang mga mata ng doktor na nanatiling nakatuon sa kanya. Don't think that I personally care about you. Doon niya ito binalikan ng tingin. Honestly speaking, I'm not really concerned. Huwag mo rin isipin na iba ang pagtrato ko sa'yo. Dahil hindi. Nakaramdam siya ng hiya sa tahasan nitong sinabi. Ginagawa ko to dahil bukod sa ako ang doktor mo, binilin ka sa akin ni Doktora Alcaez. Hanggang sa dumukwang ito na ikinaatras ng mukha ni Yula. Gusto mo ba talagang magkaroon ako ng espesyal na pakailam sa'yo? Napakurap-kurap siya. May pagmamadali niyang ibinaling ang muka sa ibang direksyon. Siyempre, hindi Dok. Bakit ko ba iisipin na magkakaroon kayo ng espesyal na pagtingin sa akin? Kinakabahan niyang sagot. Nakangiting tumayo si Hugo. Kaya kita maagang pinuntahan sa kwarto mo para ibalik ang sukli mo. Kinuha nito ang kamay niya na mas nakapagpakabog ng kanyang puso. Inilagay nito ang sukli sa palad niya bago tumalikod. Sinuliya pa ni Yula ang hawak bago sinundan ng tingin ang paalis na doktor. May kahambugan pala yung doktor na yun. Napagtanto niya hanggang sa mapatingin siya sa mga bariyang nasa kamay. Hoy Dok! Kulang ang sukli mo! Kumuway na lamang ang nakatalikod at nakangiting si Hugo. Ilang segundo lang ay lumapit na kay Yula ang nurse. Ma'am, ipasok ko na raw po kayo, sabi ni Dr. Alcaez. Seryoso niyang tiningnan ang direksyon na tinungo ng doktor bago nakangiting hinawakan ng tiyan niya. Kahit na may konting kayabangan ng doktor niyo, mga anak, may malasakit naman siya sa atin. Kausap niya sa mga batang nasa sinapupunan. Tara na po ma'am, sabi ni Doc, hindi na raw po healthy ang sikat ng araw. Sambit ng nurse, tumango naman siya. Ibinalik siya ng nurse sa kwarto, tinulungang makasampa sa kama. Nang makalabas ito, ilang minuto lang ay pumasok si Erica. Kamusta ang paghahanap sa tatay ng quintuplets? Tanong niya, iniabot nito ang bracelet sa kanya. Wala pa rin, kahit sa bar kung saan kayo galing, wala rin ako nakuhang impormasyon. Isang malalim lang na hininga ang ginawa niya sa narinig. Sinulya pa ni Yula ang orasan na nakasabit sa kanyang kwarto. Tulog na sa sofa si Erica, habang siya nanatiling gising, hawak ang bracelet na pinakakatitigan. Nagulat pa siya ng kaunti nang bumukas ng marahan ng pinto. Nagtama ang mata nila ng doktor na naroon. Bakit gising ka pa? Late na. Patuloy ni Hugo nang tuluyang makapasok. Pasimple niyang itinago ang hawak sa loob ng kumot. Hindi ako makatulog. Parang nahihilo ko kapag nakahiga. Nababahalang lumapit ito sa kanya. Pinanood na lang niya ang pagbabasa nito sa hawak na medical chart. Normal naman ang last BP mo at vitals. Sinalubong nito ang mga mata niya. May iba ka pa bang nararamdaman? Wala naman ho. Huwag kayong mag-alala at saka baka ho dahil sa sobra lang ako sa tulog kaya hindi ako dalawin ng antok. Are you sure? Tumango siya hanggang sa matitigan niya ito. Bakit nga ho pala kayo nandito? Ha? Tila nabigla pa ito sa tanong niya. Ang lalim na ho ng gabi ah. Natatarantang itinaas ni Hugo ang hawak. Nagra-round ako. Napatango naman si Yula. Iniisip mo na bang nandito ko para personal kitang i-check? Mayabang nang umiti ang doktor. Dok, wala naman ho akong sinasabing ganyan. Imposible naman na may magmalasakit sa aming mag-iina na hindi namin kilala. Sunod ni Yula, napaseryoso naman ng anyo si Hugo. Kung ang ama nga ng mga bata, hindi inalam kung may nabuhay sa tiyan ko. Kayo pa kaya na doktor lang nila? Pareho silang natahimik. I'm sorry, mahinang sabi ni Hugo. Ayos lang Dok. Pinunasan ni Yula ang mga luha na hindi niya namalayang tumulo. Marahang umupo sa kama ang doktor. Alam ko na kung bakit ka nahihirapang matulog. Nagbaling naman siya rito. Kasi may inaalala ka. Saad ni Hugo sa malumanay na tono. Malapit na akong mga anak. Sa totoo lang, hindi ako natatakot para sa sarili ko. Mas nag-aalala ko para sa mga anak ko. Gusto kong iligtas silang mailabas dito sa mundo. Sinalubong niya ang mga mata ni Yula. Dok, ang sabi niyo kayo naman ang magpapaanak sa akin, di ba? Kayo nang bahala sa aming mag-iina ha? Ngumiti ang doktor ng maliit. Pinunasan ang luha ng pasyente bago kinuha ang dalawang kamay nito.
Huwag kang magalala. Ako ang bahala sa inyo ng quintuplets. Nandito lang ako. Maraming salamat, Doc. Lumapit si Hugo para yakapin si Yula. Naiisip pa lang niya ang ama ng mga bata, magkahalo na ang inggit at inis niya dahil pinabayaan nito ang magandang pamilya na ngayon ay nasa harap niya. Bakit wala pang rasyon ng pagkain ng hospital? Tanong ni Erica na sinakbit ang bag kinaumagahan. Papasok na ito sa trabaho. Ako nang bahala, Erica. Baka malate ka sa trabaho mo. Sigurado ka? Tumango naman si Yula hanggang sa bumukas ang pinto. Naroon si Hugo at may daladalang pagkain. Hay naku, Doc, ang galing nyo. On time talaga kayo. Kayo nang bahala sa kaibigan at mga inaanak ko, ha? Bilin ni Erica na nagmamadaling lumabas. Nahihiyang tumingin si Yula kay Hugo. Here, lumapit ito sa kama. Ibinigay ang pagkain sa kanya. Salamat, Doc. Nakakaramdam ka pa ba ng pagkahilo? Nahihiyang sinalubong niya ang mga mata nito. Hindi na po, Doc. Good, kumain ka na. Binuksan niya ang pagkain pero natigilan din nang hindi natitinag ang doktor. Dahan-dahan niyang pinagtagpo ang tingin nila. Hindi pa ho ba kayo aalis? Napangiti ang doktor. Pinapaalis mo na ba ako? Hindi naman po sa ganun. Then I'll stay. Isa pa walang magbabantay sa'yo. Baka kung anong mangyari sa'yo at sa mga anak mo. Yan ba ang sinabi sa iyo ni Doktora Alcaez? Natigilan si Hugo bago natitigan ng seryosong kaharap. Magdamag niya hindi nakausap ang ina. Kaya wala sa mga ginagawa niya ngayon ang ibinili nito. Nandito siya dahil iyon ang kanyang gusto. Ang tila ibinubulong ng kanyang puso. Pakisabi kay Doktora salamat pero abala na kami. Hindi ako inutusan ni Mama. Putol ng doktor na ikinatahimik ni Yula. Naghinang ang kanilang mga mata. Hindi ka inutusan ni Doktora? Kung ganun, bakit kayo nandito, Dok? Umiwas ng tingin si Hugo. Mamaya pa naman ang duty ko, kaya naisip ko na puntahan ka ngayong umaga. Sandali pang sinulyapan ng binata ang suot na relo. Seryosong pinagmasdan ni Yula ang nakayukong doktor. Pakiramdam niya ay may kung anong gumaan sa mga balikat niya sa presensya nito. Ayaw mo ba? Tanong pa nito nang mag-angat ng tingin. Imukulang siya na ikinangiti ni Hugo. Sinabi ko na, diba? Nandito lang ako para sa inyo. Muli siyang nagtaas ng muka. Ngumiti sa kanya ang doktor bago nagtungo sa side table para kumuha ng ibang prutas. Wala bang strawberry? Kahit nahihiya ay itinanong na rin ni Yula. Umiling ito nang lumapit sa kanya. Inilagay ang walang balat na saging sa kanyang plato. Mayaman to sa fiber at potassium na kailangan mo. Salamat, Doc. Pinanood na lang ni Hugo ang pasyente habang nakapamulsa ang mga kamay sa doctor's gown. Kung may kailangan ka, pwede mong tawagin si Nurse Eileen. Personal kitang ibinilin sa kanya. Marahang tumingala si Yula sa doktor habang umunguya. Am I making myself clear here? Wala na siyang nagawa kundi ang tumango. Uuwi ako sa bahay sandali. Babalik din agad ako. Hindi niya alam kung bakit sa tono nito ay tila nagpapaalam ito sa kanya. Gusto niyang mahiya sa sarili dahil kung ano-ano na naman ang kanyang naiisip. Ingat kayo, Doc. Yun na lang ang tanging lumabas sa kanyang bibig. Yung mga bilin ko. Oho, Doc. Napangiti si Hugo. Nang makalabas ang doktor, hinawakan ni Yula ang kalmadong tiyan. Mga anak, sana katulad ni Doc Alcaez ang tatay ninyo. Nakangiting kausap niya sa mga ito. May ngiti ang nagmamanehong si Hugo hanggang sa masulyapan ng tindahan sa tabi ng kalsada. Natigilan siya sa pagpili ng prutas nang tumunog ang cellphone. Hello, Ma? O anak, nasan ka? Bakit maingay? I'm on the sidewalk now. Namimili ako ng prutas. That's something new. Sandali, may sakit ka ba ha? Hindi ho. Bumili ako ng strawberry para sa pasyente kong buntis. Kusa siyang natigilan. Nang maiabot ng nagtitinda ang plastik ng prutas na binili niya, ay agad siyang bumalik sa sasakyan. Anak, you've just said it. Kinikilig ako para sa inyo. Rinig niya ang saya ng ina sa kabilang linya. Kahit pigilan, ay natural na gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. You're so brave to make that little but very sweet effort and gesture, Hugo. For sure, hindi lang si Yula ang makaka-appreciate niyan, pati na rin ang quintuplets niya. Masayang sunod na sabi ni Melinda sa matagal na pagtahimik niya.
I knew it. Magugustuhan mo siya. Ma, o bakit? Tumanaw na lang si Hugo sa labas ng bintana. Wala namang masama roon. You're just two beautiful people found each other. Patuloy pa nito. Pero gusto mo na nga si Yula? Napahinga naman ng malalim si Hugo. Mama, she's pregnant. Masela ng kalagayan niya ngayon. Mas maraming dapat unahin kaysa sa mga ganitong bagay. Ay sus, oo lang o hindi ang sagot, Hugo. And yes, alam ko naman na masela ng pagbubuntis niya. But you're a great surgeon and your specialization is obstetrics gynecology. Alam kong hindi mo siya pababayaan. Ganoon na rin ang mga anak niya. Seryosong sambit ng ina. Wala siyang kasama ngayon bukod sa kaibigan niya, ma. Kaya naawa ka. Muli siyang natigilan hanggang sa mawala ang inasali niya ay nanatili ang tanong na iyon sa kanya. Awa lang ba talaga ang nararamdaman niya para kay Yula? Nang muling makabalik sa hospital, binabalang ni Hugo ang gamit sa klinik niya bago tinungo ang pinto ng pasyente. Sa pagtapat doon, seryoso siyang napahinto pero nakangiti rin na pumasok sa loob matapos kumatok. Binaba ng hirap na si Yula ang mga binti. Muntik na siyang mawalan ng balanse nang biglang umikot ang kanyang paningin. Saktong bumukas ang pinto, iniluwanon si Hugo. Miss Fernando, alerto siyang sinalo nito. Are you okay? Sinulyapan siya ng doktor mula sa pagkakapit niya sa mga braso nito. Nahilo lang ho ako. Mas naging mahigpit ang kapit ni Hugo sa bewang ni Yula. San ka ba pupunta? Itinuro nito ang CR. Okay, sasamahan na kita. Inalalayan niya itong makatayo para dalhin sa loob ng banyo bago lumabas. Dahan-dahan, ibinalik niya ito sa hospital bed. Ano yan? Tanong ni Yula nang maiupo siya ng doktor. Sinigurado pa nitong maayos siyang nakasandal. Nakangiting inangat ni Hugo ang isang plastik at nang makita ng buntis ang pulang maliliit na prutas, ay kuminang ang mga mata nito. Healthy cravings mo. Dahil ang strawberry, mayaman sa folate, kaya isa rin ito sa dapat na kinakain mo. Inabot sa kanya ng doktor ang kwadradong plastik ng lalagyan. Natigilan din ito nang makita ang ngiti niya. Salamat, Dok. Huwag kang magpasalamat. Hindi ba kulang ang sukli ko sa'yo? Yan ay ang kulang, pinambili ko na. Kaswal nitong sagot. Mas lumawak ang ngiti ni Yula. Pero nang kumain naman, naramdaman niya ang pag-ahon ng sikmura. Bakit? Kinakabahang tanong ni Hugo. Nagmamadaling kinuha ang palanggana bago itinapat dito. Nag-aalala niyang pinagmasdan ng buntis na patuloy sa paglabas ng laman ng tiyan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay. Marahan na hinaplos-saplos ang likod nito. Nang matapos, pagod na sumandal si Yula habang mangyak-ngyak. Ibinaba ni Hugo ang hawak bago umupo sa harap niya. Sinimulang punasan ng doktor gamit ang tisyo ang paligid ng kanyang labi. Nagpapasalamat siyang narito ito para siya'y damayan. Sa pinagdadaanan niya ngayon, aminin man niya o hindi, mas kailangan niya ng makakasama. Humiga ka na. Inalalayan siya nito. Salamat, Dok, ha? Pinagmasdan ni Yula ang doktor na inaayos ang kumot na nakatabing sa kanya. Idagdag ko na lang ito sa doctor's fee na babayaran mo. Nakangiting biro pa nito. Baka hindi na ako makabayad sa inyo, Dok. Well, may naisip akong paraan para makabayad ka. Ano naman yun? Dumukwang ito sa mukha niya na ikinakurap ng kanyang mga mata. Malalaman mo rin. Ngumiti pa si Hugo. Masuyong inayos ang hibla ng buhok niya. For now, take a rest. Kailangan mo yun at ng mga anak mo. Sinulyapan pa nito ang kanyang tiyan. Nang marinig ang pagsarado ng pinto, ay napangiti na lang si Yula. Dahil kahit hirap siya sa pagbubuntis, pakiramdam niya may kasama siya at naiibsa ng lungkot niya. Habang kausap ni Hugo ang nurse sa hallway, nahagip niya ng tingin ang dumaan na kaibigan ni Yula na may kasamang lalaki. Dok? Dok? Yes, sorry. Ito na po yung medical record ni patient Ramos. Okay, ibibigay ko na lang sa ito pagtapos na. Salamat po, Dok. Nang umalis ang nurse, sinundan niya ng tingin ng dalawang pumasok sa kwarto ng pasyente. Erika, bakit kasama mo si Archie? Tanong ni Yula ng dahan-dahang bumangon. Otomatiko siyang hinawakan sa kamay ng dating manliligaw. Nagtataka naman niyang sinalubong ang tingin nito. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa inyo ng mga anak mo, Yula.
Anong ibig mong sabihin? Siya raw ang kasama mo sa hotel. Alangang singit ni Erika. Dahan-dahan niyang tiningnan ang binatang si Archie. Ikaw yun? Oo, ako yun. Ako ang ama ng mga batang dinadala mo. Niyakap siya nito. Nanatili namang nakaangat ang kanyang mga palad. Alangang sinulyapan ang kaibigan na nagkikibit balikat. Dahan-dahang sinarado ni Hugo ang nakaawang na pinto. Malinaw niyang narinig iyon mula sa bisita ng pasyente sa loob ng kwarto. Dumating na ang ama ng mga bata. Isang marahas na paghinga ang nagawa niya bago tumalikod. Ano ba tong strawberry na to? Bakit ang daling masira? Mukhang hindi pa matamis. Sandali bibili kita ng bago sa labas. Pinanood na lang ni Yula at Erika ang lumabas na si Archie. Nang mawala ito sa paningin nila, ay agad na lumapit ang kaibigan sa kanya. Siya raw yung kasama mo sa hotel. Naniniwala ka ba? O may naramdaman ka man lang bang koneksyon? Napatitig siya sa kawalan bago dahan-dahang umiling. Alam mo ako rin Pero at least, hindi ba, may makakatulong ka na para sa quintuplets? Mag-isang naiwan sa kwarto si Yula nang magpaalam si Erika. Nilingon niya ang pinto nang may kumatok. Pumasok doon si Hugo. Sandaling naghinang ang kanilang mga mata bago ito seryosong lumapit sa kanya. Nakakaramdam ka pa ba ng pagkahilo? Formal at malamig na tanong ng doktor habang nakatitig sa medical chart na hawak. Kaunti na lang ho, Dok. May iba ka pa bang unusual na nararamdaman? Umiling siya hanggang sa biglang bumukas ang pinto. Yula, ito na ang mga sariwang prutas. Bungad ni Archie. Dire-diretso ito sa side table. Kaswal na dinaanan ng doktor. Dok, nandyan pala kayo. Wika pa ni Archie nang mapansin si Hugo. Kayo ba ang doktor na tumitingin sa mag-iina ko? Tanong nito na tumayo sa tabi ni Yula. Gigil na napahinga si Hugo. Hindi na sinubukang tapunan ng tingin ng dalawa. Miss Fernando, in case you experience discomfort, tawagin mo lang si Nurse Eileen. Tumango naman si Yula. Tumalikod na ang doktor. Itapon mo na tong matabang na strawberry na to. Huminto ang mga paa nang napatiimbagang na si Hugo. Kinuha naman agad ni Yula ang plastic ng strawberry. Bakit, Dok? May kailangan pa ba kayo? Dagdag na tanong ni Archie kay Hugo. Sandali lang niya itong tinignan bago umalis. Tignan mo yung doktor na yun. Hindi man lang sumagot. Ganyan ba ang lahat ng mga doktor dito? Masama ang ugali. Inis na saad nito. Hindi totoo yan. Nilingan ni Archie si Yula na seryosong nagsalita. Mabait si Dr. Alcaez. Anong mabait? Nakita mo ba kung paano ko tingnan? Parang may galit. Lumipat na lang kaya tayo ng ibang hospital. Hindi pwede, Archie. Sa sitwasyon ko ngayon, mas makakabuti kung nandito ko. Isa pa sa kanya ko lang ipagkakatiwala ang mga anak ko. Bakit kung makapagsalita ka para namang hindi lang siya isang doktor sa'yo? Nakakunot noo siyang napatingin kay Archie. Magkakilala ba kayo? Pagod na umupo si Hugo sa swivel chair sa loob ng kanyang klinik. Nananatilang nagtatagisa ng mga panga niya. At nang maalala ang kasama ni Yula sa kwarto, napapikit siya ng mariin. Hindi niya alam kung bakit siya nakakaramdam ng galit. Hanggang sa tumunog ang kanyang cellphone. Hello anak, kamusta si Yula? Bungad agad ng ina. Maayos naman ho siya. Nakaredy ng medical team para sa C-section quintuplets delivery niya. And she'll be more okay now that the father of her babies is here. Why do you sound like that? Hindi naman siya nakasagot. Malungkot ang tono mo. Nalulungkot ka siguro dahil hindi mo na maaalagaan si Yula at ang mga anak niya. Kumura pang mata ni Hugo dahil iyon ang eksaktong nasa isip niya. Kung dumating na ang tatay ng mga bata, ibig sabihin lang may mag-aalaga na sa mga ito at siya ay balik na sa pagiging doktor lang ng mag-iina. Mahal mo na ba si Yula? Tila huminto ang tibok ng puso niya sa tanong na iyon ng kanyang ina. I can't blame you anak. Sapat na ang pagiging mabuti niyang ina para mahulog ang loob mo sa kanya. Pero ngayon na nariyan na ang ama ng mga bata, you still have to do your job professionally. Especially during this important time. Kailangan maging ligtas siya at ang mga bata hanggang sa makapanganak siya. Sinulya pa ni Yula si Archie na nasa sofa. Kinuha niya ang bracelet na naiwan nito. Kung ito nga talaga ang lalaki na kasiping niya ng gabing yun. Archie? Bakit? Lumapit ito. Itinaas naman niya ang hawak. Natatandaan mo ba to? Kumunot noo ito habang nag-iisip na pinakatitigan ng bracelet.
Kanino yan? Kumura pang mata niya at nang pagmasdan si Archie, sigurado siyang hindi ito ang ama ng mga bata. Walang kahit na anong nararamdaman ng puso niya para sa binata. Huminto sa kakasarado lamang na pinto ang humahangos na si Erica. May nangyari ba? Tanong ni Yula. Si Archie. Wala, umalis. Babalik daw siya mamaya. Yung silver bracelet. Mabilis na lumapit sa kanyang kaibigan. Tinanong ko kay Archie ang tungkol doon at sigurado kung hindi sa kanya yun. Tugon ni Yula. May nakasalubong ako na doktor kanina at nakita ko ang eksaktong bracelet na kagaya ng hawak mo. Kinuha niya ang bracelet. Inilagay sa nakabukas na sariling palad. Ito? Oo. Tinanong ko kung saan nabili o ginawa ang sabi ng doktor. Marami raw na medical students na naging doktor at doktora na may ganyang silver bracelet. Pinagawa raw nila noon bago sila nanumpa bilang doktor. Ibig sabihin, posibleng doktor ang ama ng mga anak ko? Hindi na nila namalayan ang katok sa pinto. Nang bumukas iyon, pumasok si Hugo. I have to do patient rounds. Napahinto ito nang mapatingin sa bracelet na nasa palad ni Yula. That's mine. Sabay na napatingin ng magkaibigan sa doktor. Nanatili itong nakatitig sa bracelet. Sa'yo ito? Bulalas ni Yula. Yes, sa akin yan. Ang tagal ko nang hinahanap yan. Akma nito iyong kukunin nang ikulong niya ang bracelet sa palad. Paanong naging sa'yo to? Nagkatitigan sila habang hindi makapaniwala ang naluluhang mga mata ni Yula. Lahat kaming doktor dito may bracelet na ganyan. Ang kaibahan lang ay ang naka-engrave na initials. At DHA ang nakalagay dyan. Kumpirma pa ng doktor. Dr. Hugo Alcaez? Mahinang napagtanto ni Yula. Dahan-dahang napatingin si Hugo sa pasyente at doon lang niya naalala ang babaeng dinala niya sa hotel ilang buwan na ang nakararaan. Sa labas ng bar niya ito nakita. Lango sa alak habang nakasabog ang buhok. Dahil hindi niya alam kung saan ito iuwi, sinakay niya ito sa kotse, dinala sa hotel para iwan pero bigla na lang siya nitong hinalikan. At dahil may tama na rin ng alak, nagpatianod siya at nagtapos sila sa kama. Agad na umiwas ng tingin si Yula. Sumagi sa isip niya ang lalaking nakatalikod bago marahang muling sinalubong ang mga mata ni Hugo. Oh, bakit ang tahimik ninyo? Singit nang dumating na si Archie. Bumaling si Yula sa binata. Alam niya na ngayon na nagsisinungaling ito sa kanya. Hanggang maramdaman niya ang pagsakit ng tiyan, napangiwi siya sa sakit. Naalarmang lumapit si Hugo sa kanya. Iba ang takot, maging ng pag-aalala nito sa dibdib. Bitiwan mo nga siya. Tinabig ni Archie ang kamay ng doktor. Nakakunot noo siyang tumingin dito. Akong bahala sa mag-iina ko. Ako ang doktor nila. Mas ligtas sila sa akin. Ano ba kayo? Huwag na nga kayong magtalo. Kailangan nating unahin ang kalagayan ni Yula. Sambit ng nag-aalalang si Erica. Dok, manganganak na yata ako. Hinawakan ni Yula ang braso ni Hugo. Dadalhin na kita sa operating room. Kabado si Yula habang nasa loob ng silid. Mas lalong nakakadagdag ng takot niya ang abalang mga doktor sa kanyang paligid. Naghahanda ang mga ito para sa CS delivery niya. Lumapit sa kanya si Hugo, suot ang damit pang opera. Naiiyak niya itong hinawakan sa kamay. Kahit anong mangyari, unahin niyong iligtas ang mga anak ko. Hindi kita pababayaan. I'm leading the medical team. Narito kasama ko ang mahuhusay pang mga doktor. Magagawa naming ilabas sa mga bata ng ligtas. Makikita mo sila at makakasama. Siguradong sagot nito sa kanya. Walang mangyari sa'yo, Yula. Lalo na sa quintuplets mo. Naiiyak siyang tumango. Dr. Alcaez. Pumasok ang nagmamadaling ina na nakasuot ng operating gown. Katulong nila ito sa operasyon para maging ligtas ang mga quintuplets, maging ang ina ng mga ito. Alalay ni Hugo ang nangihinang si Yula ng ibangon. Hugo? Ano yun, Yula? Marahan itong itinaas ang isang kamay para hawakan ng kabila niyang pisngi. Sana pagkatapos na to, maibalik ko sa iyo kasama ng mga bata ang bracelet na naiwan mo sa hotel. Ngumiti pa ito habang may mga luha. Hihintayin kita. Ibabalik niyo sa akin yan kasama ng quintuplets na mga anak ko. Tuluyang tumulo ang luha ni Yula. Yakap-yakap siya ng doktor nang may maramdamang itinusok sa kanyang likod. Dahan-dahang nanlabo ang paningin ng pasyente.
Marahan na ibinalik ni Hugo sa pagkakahiga ang nakatulog na si Yula matapos tumalab dito ang anesthesia. Wala sa loob na pinagmasdan ito ni Hugo. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong takot at pag-aalala sa buo niyang buhay. Dr. Alcaez, nilapitan siya ng ina. After 15 minutes mag-start na tayo sa C-section. Ready ka na ba? Paano ba ako magiging handa kung nasa kamay ko ang kaligtasan ng mag-iina ko? Naiiyak na sinulyapan ni Melinda si Yula na nakahiga. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit gustong-gusto niyo silang maging mga apo, Mama. Dahil sa akin talaga sila. What do you mean, Hugo? Si Yula ang nakasama ko sa hotel. Ako ang ama ng mga anak niya. Sa akin ang quintuplets. Hinawakan siya sa kamay ng inang nagpunas ng luha. Natatakot ako, Mama. Ano pat naging isa kang doktor? Ang tatay nila. Iligtas mo sila. Iligtas mo ang mag-iina mo. Isang malalim na hininga ang ginawa ni Hugo. Yun ang tanging naririnig niya habang magkaharap sila ngayon ng ina at maingat na inilalabas ang mga bata sa sinapupunan ni Yula. Baby boy number 1. Nang itaas niya ang unang bata at umiyak, doon lang siya napahinga. Napangiti siya habang may luha na pinanonood na inabot iyon sa isang nurse. Baby boy number 2. Wika naman ni Melinda. Sinulya pa ni Hugo ang tulog at nahaharangan ng tela na si Yula. Baby boy number 3. Baby boy number 4. And baby boy number 5. Puro sanggol na mga lalaki ang inilabas nila na maluha-luha niyang ikinangiti. Muli niyang sinulyapan ang ina ng mga ito. Narinig mo, Yula? Mga lalaki ang quintuplets natin. Hanggang sa tumunog ang aparatong nakasaksak kay Yula. Agad siyang napatingin sa patient's monitor. Doc, tumataas po ang blood pressure ng pasyente. Ganoon na rin ang heart rate niya. Anunsyo ng nurse. She is experiencing eclampsia. Kinakabahang sambit ni Melinda. Nilapitan niya agad ito. Yula, gising niya rito habang may luha. Ang tagal naman nila, Doc. Paikot-ikot ang hindi mapakaling si Erica kasama si Archie sa loob ng OR. Hanggang sa lumabas si Hugo. Doc, kamusta si Yula? Yung mga bata, ayos ba sila? Sunod-sunod na tanong ng kaibigan nito. Nasaan sila? Malumanay namang usisa ni Archie. Pagod niyang inalis ang suot na surgical mask. She is in a coma. Malungkot niyang wika. Napaiyak na lang si Erica. Bagsak ang mga balikat ng doktor nang magtungo sa sariling klinik. Nang makaupo sa silya, natulala na lang siya. Ang dami na niyang nailigtas bilang isang doktor. Pero bakit sa minahal niyang babae at sa sarili niyang mga anak, hindi niya yun nagawa? Pumatak na lang ang kanyang mga luha. Anak, pumasok si Melinda sa nakaawang na pinto. Nagmamadaling pinunasan ni Hugo ang mga luha bago otomatikong tumayo. How's Yula? She is still unresponsive. Nailipat na siya sa ICU. Babantayan ko siya. Sandali, Dr. Alcaez. Hinawakan siya ng ina sa kamay. Dahan-dahan naman siyang humarap dito. Magpahinga ka muna, anak. Magigising naman siya, hindi ba, Ma? Naiiyak niyang tanong. Hinawakan ng umiiyak na si Melinda ang dalawang pisngi nang hinang-hinang si Hugo. Oo naman, magigising siya at makakasama mo pa siya kasama ng mga anak ninyo. Niyakap siya ng ina. Magkahalo ang ngiti at luha ni Hugo. Nakasilip siya sa neonatal intensive care unit. Tanaw na tanaw niya sa pagitan ng salamin ng quintuplets na mga lalaki. Sana magising na ang mama ninyo para mabuhat niya na kayo at makasama. Pagkatapos bisitahin ng mga anak, pinuntahan naman niya si Yula sa ICU na may nakalagay na tubo sa bibig. Hihintayin ka ng mga anak mo, ng mga anak natin. Akin sila, Yula. Ikaw ang babaeng nakasama ko sa hotel. Hawak-hawak niya ang kamay nito. Malambing siyang bumulong sa tapat ng tenga ng ina ng quintuplets. Gumising ka na. Marami akong pagkukulang sa'yo. Hayaan mo kung makabawi, Yula. Kahit gustuhin man niyang yakapin ito para mapawi ang pangungulila at lungkot, hindi niya magawa dahil puno ng aparatong nakasaksak ang katawan nito. Daddy! Napangiti habang may nagbabadyang luha si Hugo nang sa paglabas ng hospital ay makitang tumatakbo ang 5 mga nakangiting bata. Napahinga na lang siya ng malalim nang pagmasda ng paglapit ng mga ito sa kanya. 5 taon na ang lumipas. Mas lalo niyang minamahal ang hindi inaasahang quintuplets.
Kinaraga niya ang bunso na si Justice at ang pangalawa na si Jackson. Otomatikong kumapit naman sa magkabila niyang binti ang tatlo pa na sina John, Jace at Jude. "Nasaan sila, Lola?" tanong niya kay Justice. "Nasa car po." Tinanaw niya ang sasakyan ng inang kumaway. Nakangiti niyang sinulyapan ng quintuplets. "Daddy, where's Mommy?" tanong ni Jackson na tiningala pa siya. Doon napunit ang kanyang ngiti. "Where's Mommy, Daddy?" Ulit naman ni Justice. Matigas siyang napalunok. "May naghahanap ba sa akin?" Sumilip mula sa likuran ang nakangiting si Yula. Napangiti si Hugo nang bumaling sa asawa. "Mommy!" Sabay-sabay na yumakap kay Yula ang quintuplets. Ibinigay sa kanya ni Hugo ang bunsong si Justice. Nagtataka niyang sinalubong ang naluluhang mga mata nito. "Bakit?" May ngiti niyang tanong. "I just can't believe na kasama ka na namin." "Lagi mo naman akong kasama. Binisita ko lang sina Erica at Archie dahil kakapanganak lang niya." "I know." Hinawakan siya sa pisngi ni Hugo. 5 years have passed and I still love you, Yula." Sinulyapan niya ang bracelet na suot nito bago sinalubong ang mga mata na ngayon asawa na niyang si Hugo. "Ako rin. Hindi ko akalain ang 5 biyaya sa akin ni madadagdagan pa. Utang na loob ko sa iyo ang buhay ko. Hindi mo ko sinukuan kahit matagal ako na comatose." Nanggilid na rin ang luha ni Yula. May ilang buwan din siyang nakomatos matapos makalabas ang mga anak, pero hindi tumigil si Hugo na siya alagaan. Hanggang isang araw, minulat na lang niya ang mata at ito ang una niyang nakita. Nasilayan niya rin ang mga supling sa unang pagkakataon at muling nakita ang lalaking iniwan noong nakatalikod sa hotel. Matapos lang siyang tuluyang makarecover, nagpakasal sila. Kaharap ang Diyos, nanumpa sila ng habang buhay kasama ang mga anak. Isang asawa at katuwang niya sa pagpapalaki sa 5 nilang anak na mga lalaki. "Naniniwala akong ikaw ang pangalawang buhay ko." Hinalikan siya sa noo ni Hugo. "Mahal na mahal kita, Yula." Hinawakan niya ang kamay ng asawa. "Mahal din kita, Hugo. Kayo ang buhay ko ng mga anak natin." Magaan na hinalikan siya nito sa labi. Nakatakip naman ng bata ng mga mata. Sandaling pinagdikit ni Hugo ang tangos ng kanilang ilong. "My love for you is beyond words." Buong pagmamahal nitong wika. Haplos-haplos pa ang kanyang pisngi at muli siyang hinalikan. "Daddy!" Sambit na mga bata para sawayin ng ama. "Oo na, let's go na, uwi na tayo." Buhat ng magkabilang bisig ni Hugo sina Jackson at Jan. Kinuha naman ni Yula ang palad ni Jace, kahawak ang kamay ng kambal nito na si Jude, bago sinulyapan ng karagang si Justice. Sabay-sabay silang naglakad palayo ng hospital. Habang pinagmamasdan ni Yula ang mag-aama, bumalik ang mga alaala ng hirap niya habang nagdadalang tao. Hindi siya makapaniwala na narito siya kasama ang mga ito. Natagpuan niya ang tunay na ama ng mga anak niya at ang lalaking magmamahal sa kanya hanggang sa bingit ng kamatayan. Iniligtas ni Hugo ang buhay niya at ang mga anak naman niyang dahilan kung bakit dapat pa siyang mabuhay. At sa lahat ng pinagdaanan ni Yula, ang pagiging ina at ang pagiging asawa ang pinakamagandang regalo sa kanya ng Diyos. Napag-alamanan niyang sa ilang milyon na pagbubuntis, isa lamang doon ang kaso ng quintuplets, habang isa lamang sa 100 bilyon ang pagkakataon na magkaroon ng pare-parehong kambal na 5 mga lalaki. Hindi ba't lubos siyang pinagpala? Tunay na swerte at pambihira. Pero ang tsansa na makilala ang mga anghel na yun at dahilan kung saan ang mga iyon nagmula, ang para sa kanya ay totoong pambihira. Napagtanto niyang wala palang aksidente na nangyayari sa buhay. Lahat ng mga iyon ay may dahilan, may sagot at may patutunguhan. Wakas.